Hello, ito pala yung kwento ko. Isa ako sa followers mo at gusto ko din i-share ang karanasan ko bilang kadama dito sa Saudi. Mga karanasan at mga pinagdaanan ko sa amo ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Sheila. Hindi ko totoong pangalan. 35 years old na po ako at tubong Pangasinan. At dito ngayon ako nagtatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Dati din pala akong DH sa Kuwait, pero dito na naman ako nagtrabaho sa Saudi para matry naman. Hindi rin kasi ako pinala dun sa Kuwait, kaya lumipat ako dito sa Saudi, baka dito yung swerte ko. Unang dating ko pa lang dito sa bahay ni amo, ramdam ko na mataray talaga at di maganda ang pag-uugali ng amo kong babae. Pero dahil may karanasan na naman ako, okay din naman at di ko naman talaga pinapansin. Nagpahinga muna ako ng pagdating ko, tapos kinabukasan, sinabi niya na sa akin yung mga dapat kong gawin. Hindi niya na daw ako need turuan kasi alam niya na din na ba nga galing daw ako ng Kuwait. At all around pala yung trabaho ko dito, paglilinis, pagbabantay ng dalawa niyang anak, at syempre pati yung pagluluto. Bali apartment pala yung bahay ng amo ko at hindi masyadong kalakihan. Sa unang buwan ko, okay pa naman. Pero nagbago ang lahat na makalipas ng pagkatapos ng unang sahod ko. Doon, lumabas na ang tunay na ugali niya. Sa amo ko palang lalaki, wala akong masabi kasi mabait siya. Pero ang babae, nako, di ko gets talaga yung ugali niya. Ugaling prinsesa talaga. Baging pagkuha na lang ng tissue na nasa harap niya ay iutos niya pa sa akin. Kulang na nga lang, ako na lang magsubo sa kanya tuwing kumakain at ako na rin yung magpapaligo sa kanya kasi lahat na lang inuutos sa akin. Daig niya pa talaga yung dalawa niyang anak. Pero tiniis ko naman. Kaya din naman kasi hindi naman madamot sa pagkain at kahit pa paano may pahinga din naman ako. Yun nga lang, ang problema sa kanya ay grabe talaga siya pag makautos. Yung kahit may ginagawa ako, pag gusto niya akong utusan, uutusan niya talaga ako kahit ano na lang. Tiniis ko yun sa loob ng mahigit 4 na buwan. Never ako nakipagsagutan sa kaya o nakipagbangayan talaga. Talagang sinusunod ko talaga lahat ng utos niya. Pero yung maglagpas 6 month na ako, doon na ako natuto talagang sumagot sa kanya kasi sobra na din naman talaga siya. May nangyari kasi na nagpapuno na talaga ng katahimikan ko. That time kasi nagluluto ako nun sa kusina. Tapos bigla na lang siyang sumigaw, tinawag ako para lang imasahe daw yung paa niya kasi masakit daw. Sumagot ako sa kanya ng mahinahon na sabi ko hindi pa muna pwede, kung pwede mamaya na lang kasi nga hindi ko pwedeng maiwan yung niluluto ko at baka masunog. Yun yung kauna-unahan kong pagtanggi sa utos niya kasi may dahilan naman talaga ako. Tama sabi ko yun sa kanya, tumahimik siya at akala ko naman ay okay na. Pero kinagabihan, pinatawag ako ni Baba kasi nga yung bruha nagsumbong ng kung ano-ano. Hindi ko daw sinusunod ang mga utos niya. Sinabi pa niyang ang tamad ko daw. Syempre ako, pinaliwanag ko din yung side ko. Hindi pa nga ako natapos sa sinasabi ko, pumasok bigla yung magaling kong among babae at yun, sinigaw-sigawan na ako at sinabing sinungaling daw ako. Hindi niya daw ako gusto, kaya yun, sa inis ko, sinagot ko talaga siya. Sinigawan ko rin siya at sinabi ko na alam ni Allah ang totoo at kung ayaw mo sa akin, madali akong kausap. Ayaw ko rin sa'yo kasi nga lahat na lang inuutos mo sa akin. Ginawa mo pa akong sinungaling at tamad. Tiniis ko lahat ng mga utos mo sa akin kahit nahihirapan ako pero hindi ako nagrereklamo. Pagkatapos yun kahit nagsasalita siya, hinarap ko yung amo kong lalaki kasi wala naman akong laban sa pakikipagbangayan sa kanya at yung amo kong lalaki, yung sinabihan ko. Kinausap ko si sir, sabi ko sa kanya, bilhan mo ako ngayon ng ticket at uuwi ako o di kaya ibabalik mo ako sa agency kasi hirap na akong pakisamahan at alagaan ng asawa mo, daig pa yung 2 anak niyo. Hindi ko na sila pinahintay pang sumagot at tumalikod ako at umakyat sa kwarto ko. Dahil nga kalapit lang talaga yung kwarto ko at dun sa kinakatayuan nila kung saan ako kinausap ng amo ko. Sinadya ko talaga nagmamaang-maang talaga ako, nagdadrama ako nang may kausap ako sa cellphone. Diniidiinan ko talaga ang pagbanggit ng pangalan ng embassy. Habang nagsasabi ako ng ganyan, nagliligpit pala ako ng mga gamit ko kasi gusto ko talagang silang takutin at syempre, gusto ko naman talagang umalis. Pero nagpa-pretend lang talaga ako at pinapaniwala ko sila na mayroon akong connection or may number ako ng embassy dito. Matapos nga ako magligpit ng mga gamit ko, ay bumaba ako at hinarap ko ulit sila mag-asawa. Kung sinabi sa amo kong lalaki na ihatid niya ako mismo sa araw na yan sa embassy at tinakot ko din sila na kausap ko na yung doon ng embassy kasi may kamag-anak ako doon at kapag hindi nila ako hinatid doon ay may pulis na pupunta sa bahay nila. Pero nakita ko yung mukha ng amo kong babae, tumahimik man siya bigla at lumapit yung amo kong lalaki sa akin at nakipag-usap siya sa akin na ayusin na lang daw namin.
kasi di na siya makakakuha ng bagong katulong at sinabi niya na siya na daw ang bahala sa asawa niya. At syempre nangako nung amo kong lalaki sa akin at bilang mabait naman yung amo kong lalaki sa akin, pumayag ako. Start nun, di na pala utos yung amo kong babae until now at bumait na siya sa akin. Ngayon nga magti 3 years na nga ako sa kanila. Payo ko lang sa inyo, need nyo din lumaban kung kinakailangan. Need mo din maging matapang para di kanila abusuhin. At kung tinatakot kanila, wag mong ipakita na apektado ka. Kung kinakailangan at pwede naman natin silang takutin, gawin mo para sa sarili mo. Hanggang dito na lang yung kwento ko at sana may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pagbasa. Nagmamahal, Sheila.